Sound check. So sa dili madugay ato kanang pagasugdan no ang atong dialogo sa pagtuo between sa atong igsoon si Brad Ismail Bahinting o sa atong pinanggang pare wapo pa gyud ubo lang Reverend Father Darwin Gitgano. So, mga igsoon, ready na ka ba? Ready na ka ba? Atong ayaw pa daw diyan. nanagdapirmahan ako sa bats. Ay, amo man ng PM diyan. Nakusan mo diyan. Wala. Okay. So, so mga igsoon, sa dili pa nato sugdan, ato di ay unahon nato ang pagpangaliyas Ginoo aron kita grasyahan, no? Aron kita giyahan ini nga atong dialogo sa pagtuo. So manindugta atong ihatag ang pag-ampo ulit kinato si Father Darwin. Sa ngalan sa Mahay, o sa Anak, o sa Espiritu Santo. Amen. Amo na ito nga Mahay, daghang kayong salamat di kami nagkatigong karon aron musamot tanong paghigugma kanimo, o musamot usama mong paghigugma sa usap-usap. Ipatubod kanunay ang mga bertud nagikan sa imong espiritu aron kami nga nagpangita sa kamatuoran, kay kamatuoran naman makahatag ka namong tinuod nga kagawasan. Ikan sa bilangguan sa kabakakan, ikan sa bilangguan sa mga mini na magtutudlo. Pinaagi sa imo balang espiritu nga kanunay mo padilaag sa tagsa-tagsa na mo kakasing-kasing. Mao kini magtultol kanamo aron kami makadunggo sa pantalan sa kamatuoran. Pasaylo kami Ginoo sa among mga kalapasan batok kanimo o kalapasan namo sa usap-usap. Ug ipadala nga rin kanamo ay mga anghel aron sa kanunay maghiusap kanamo despite nga kami na ay lasik-lasi na kriteria sa kamatuoran. Pero ikaw raman ang kamatuoran na pinaagi ini among mataplagan karong hapuna. Aron sa ingon ini kami mahimong usa ka panon ubos so sa kamagbalagta. Amahay namo inaangkas sa mga langit, pagdaingon namo ang imong ngalan. Mabot kinamong imong gigharian, matuman imong pagbuot dinhi sa yuta mayngon sa langit. Maghimaya ka Maria na puno ka sa grasya. Ang Ginoo na kanimo, bulahan ikaw sa babae nga tanan, bulan mo na sab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Himaya sa mahain sa nakok sa Espiritu Santo. Himaya sa mahain sa nakok sa Espiritu Santo. Dugan kita sa paghimaya sa Diyos. Himaya sa mahain sa nakok sa Espiritu Santo. Mayroon sa silugan karon o sa gihapon na hangtod sa karaturan. Amen. Sa ngalan sa mahain sa nakok sa Espiritu Santo. Amen. So maglingkod sa adunay lingkuranan. Pasensya lang gid kung wala tay way lingkuranan tani. Abo, palihok kuno ko bro be. Naka-extension, kaya mo feedback man. So, mga igsoon, ato din ipaila-ila kaninyo ang atong moderator karon. Ha? Siya usa ka
research, author, and Juris Doctor. Naa sa Panglao. Lourdes. Panglao. Pangulo. Kanya Ludapi o Sa Lubas, Bisaya, Ludapi. Training Director and Trinitarian Millennial Training Center, TMTC. So, mga igsoon, ato ka mong ihatag, Dr. Fidel P. Coritico, LLB, GD. Hatagan sa ato sa masipang pakpak. Friends, live from City Square, Tagbilaran City, Bohol, Philippines, to the 119 million Filipinos nationwide and the 8 billion people worldwide. Welcome sa atong Lantuge dinhi sa Wanan sa City Square, Tagbilaran City, Dayan Lugo sa pagtuo. Ang atong tema karon, pamatudan nga si San Pedro mao ang unang Santo Papa sa Roman Catholic Church sumala sa Biblia o referensya. Ang atong napulot mo sa mga rules kung kalagdaan. Una, sa pag-deliver sa constructive speech, 20 minutos. Unya, sa pagguba na usap sa nahiunang nipadayag, hatagan ang negative side o lain na 20 minutos. Sangkaon kini pinaagi sa mga cross-examinations, paghashas sa mga pangutana o tubag aligigon, lain nga 20 minutos. Rule number 2, aduna na may usa ka minuto sa pagpangutana o hatagan o lain usa ka minuto sa pagtubag. Rule 3, hatagan og 5 ka minutos sa paghatag og linangkot nga pagkaasoy konsumari. Ikapat nga kalagdaan, duha lang ang gitubutan nga mo assist sa atong speaker. Affirmative side, duha lamang. Negative side, duha lamang. Rule number 5, ang pangutana ibase lang sa subject matter o ang atong subject matter mao lang nga pagpamatuod nga si San Pedro mao ang unang Santo Papa sa Roman Catholic Church. That is the only main issue of the debate. Outside of it is overruled, out of order. Number 6, dili mo gawas sa tiba. Pwede mag-object anytime kung dunay magkalapas sa rules o gilabi na sa pangutana na irrelevant, way labot sa tiba o sa tibuok na proceedings. Rule number 7, categorical questions, kinahanglan tumagon kini, yes or no. Kung kumani na, muhatag siya o explanation. Rule number 8, dili tugutan ang mga personal attacks o mga bad words. Dili na tugutan. Rule number 8. Rule number 9, kinahanglan respetuhon ang moderator. Rule number 10, kinahanglan nga dili musapaw panahon sa question and answer period. Rule number 11, ang pangutana nga natubag nga dili pwede balikon. So doon na lamang kini napulog sa ka mga rules. O karon ang ato sa timekeeper uban sa tuang Pangulo sa CFD, Catholic Faith Defenders, Brad Galoy. O gigon mo sab ang atong kauban diri sa Labisa, si Brad Abenigo Gasco. Ladies and gentlemen, the time is 2 minutes before 6 o'clock. Introducing our affirmative side na mupamatod sa 20 minutos nga si San Pedro
unang Santo Papa sa Roman Catholic Church. Sumala sa Biblia o referensya. Atong ihatag, CFD, Catholic Faith Defender, Reverend Father Derwin Gitgano. Introducing usab ang ato ng negative side. Usa ka evangelist from Manga District at Bilaran City, Bohol. Sa iyang religion, Hebraic faith, worshippers of Yahweh in Yeshua Hamashiach. Atong ihatag og sugaton sa mainitong pagkanop, Brother Ismael O. Bahinting Sr. And now, exactly 6 o'clock, the debate starts with the affirmative side. Ladies and gentlemen, introducing Reverend Father Derwin Gitgano, 20 minutes for the affirmative side. The debate now starts. Mayong hapon kanatong tanan, katawhan sa Dios nga uhaw sa kamatuoran. Agi pagtimbaya sa pinanggap igsuon si Brad Ismael Bahinting atong negative side ug mao kini ang atong pagkabayluan karon. Si San Pedro ang unang Santo Papa sa Roman Catholic Church base sa Biblia o referensya. Atong pamanandungan ngadto na usa ka main idea niini. Kasi San Pedro unang Santo Papa. Dili ang dialogo namo kasi ba ang nagtukod sa Church of Rome, dili na mo ay topic. Siya ang unang Santo Papa. Mao na main idea karon. Kung musimang ni ana ang pangutana, di angay tubagon naman na sa atong rules, one of the rules. Karon, dili pud ang debatihan nato nini ang tinuod sa simbahan. It is not about the Roman Catholic Church. It is not about the true church. Kung sa atong gidayulugan karon, si Pedro ang unang Papa. Period. Si Pedro, unang Santo Papa sa simbahan. Mao na ang atong fokusan karon. Mahimo tag thesis o sa raman jud ka main idea, dili man daghan. Ang among gidayulugan karon dili pod kabahin nga niadto bas Rumas Pedro. Di mo na mga atong tima ron. Niabot pa siya kuha. Kumutan na ganin siya, niabot pa si Pedro sa Roma, di na may tima. Ang tima karon si Pedro ang unang Santo Papa sa tinuod niya simbahan. Amen? Dili sad ni dialogue kabahin sa civil status ni Pedro. Minyo ba or dili? Ato naglarohon mga pinangga ng mga igsoon. Ang atong dialogue karon nagapunting lang sa main idea nga si San Pedro ang unang Santo Papa sa tinuod nga simbahan. Amen? Ang dialogo sad wa kini magpunting, no? Sa mga papacy na nag-abusar sila katungdanan. Kundi nagapunting lang ni sa katao nga mao si Pedro, unang Santo Papa sa simbahan niya Katoliko. Karon yanong nitindog man tani ini karon nagpamatuod nga si San Pedro unang Santo Papa. Sumala sa itong prueba, sumala sa Biblia o referensya. Una nga katarungan, pinangga nga igsuon. Sa Genesis Kapitulo 17, versikulo 5, among basahon, niingon si Yahweh, Abraham, sugad karon ang imong ngalan dili na Abraham, kundi Abraham na. Kaya ihimo ko man ikaw nga amahan sa tanang mga nasod. Giusab sa Dios ang ngalan ni Abraham ngadto sa Abraham. Ug kung sa ituyo sa Dios sa pag-usab sa iyang ngalan aron mahimong amahan sa tanang mga nasod. Dili amahan sa usa ka nasod. Ano sa to? Amahan Sa mga nasod. sa tanang mga nasod. Mauna ang hinungdan nganong giusab ang ngalan ni Abraham ngadto sa pagka-Abraham. Amen? Si San Pedro, giusab-usab sa Dios ang iyang ngalan. Atong basahon ang San Juan 1:42. Ang ngalan ni Pedro, dili Pedro.
Angan ni Pedro, Simon. Apan unsa man ang gisulti ni Kristo sa San Juan 1:42. Unya gidala niya si Simon ngadto kang Jesus. Mitutok si Jesus kaniya ug mingon, ikaw si Simon, nga anak ni Juan. Apan sugod karon, nganlan ka na Pedro. Nakabantay mo, kinsay nag-usab sa nga ni Simon? Ang Diyos, ang anak sa Diyos, nga mao si Kristo. Sa Old Testament ganong giusab sa Diyos ang nga ni Abraham. Ngadto ni Abraham ngadto sa pagka-Abraham, o sa tuyo sa Diyos, aron mahimong amahan dili sa pipilagan nasod, kun dili sa tanang nasod sa tibuok kalibutan. Therefore, niini lang nga maong biblical nga pasukaranan masabot na nato. Kasi San Pedro kay giusabangan na himo siyang amahan sama ni Abraham, amahan sa tanang kanasuran. Amen. Nagkaroon. Diri sa Roma kapitulo 4 versikulo 6. Ningon ang ato Ginoo pinagi ni San Pablo. Si Abraham mao ang espirituhanong amahan sa tanang mutuo sa Dios. Unsa ang sinugdanan niini? Ang pagkausap sa pangan ni Abraham ngadto sa pagka-Abraham. Amen. Sa samang paagi mga kaigsunan, ang Santo Papa, si San Pedro, sama ni Abraham na himong espirituhanong amahan sa tanang mutuo kaniya. O si Pedro dili na to malalis nya giusap ang iyangan gikan sa pagkasimon ngadto sa pagka Pedro. Kusga para makadungog ang akong pinangga nga igsoon. Kasamang paagi gihimo ni Kristo sa Dios si Abraham kay espirituhanong amahan pinaagi sa pag-usap sa iyang ngalan. Amen. Sa samang paagi, sa samang katarungan pinangga nga igsoon. Ang unang giusap nga sa 12 Apostoles, kinsa man? Pedro, Simon. Si Pedro. Therefore, una siyang Santo Papa. Una siyang amahan kanatong tanan nga ni adin ni karon. Amen? Ang akong pinanggang igsuon kay negatibo man, kinahanglan niyang pribahon. Nga wa usba ang gahan ni Simon. Kaya kung wa mausap ang gahan ni Simon, sakto ang iyang pagsupak-supak karong gabi una. Apan kung di niya maluad, ang pagkausap sa nga ni Pedro, nagpapilin, nagdili matarong ang atong basihanan sumala sa malaang kasulatan. Amen? May kaduhang rason nung gitawag siya amahan. Ato sa i-define ang term Pope. Kay ang masabta. Okay, niya, standard difference mga kaigsunan. The word book, encyclopedia. Kay hilig pa niya akong pinangga maigsoon o etymology of the term. Ang hingikanan sa mga pulong. Ningon din sa page 586. Pope is the title of a spiritual ruler of the Roman Catholic Church. Unsa day sa ito, Papa? Spiritual leader. Unsa si Abraham? Espirituhanong amahan. Mao rin na ang Papa. Nahimong espirituhanong amahan. Unsay bukat nga rason? Giusab ang ngalan ni Simon ngadto sa pagka-Pedro. Ato pagpakan si San Pedro. O muna theological meaning base sa Biblia. Amen? Ikaduha nga bugat nga rason, mga kaigsunan. Or may duha ka rason. Di ba niya? Duha ka bugat nga rason nga nung nahimo siya amahan atong tanan. Una, giusab ang iyang ngalan. No? Ikaduha, ang divine appointment. Ang pagpili gayon ni Kristo kaniya. Asa mabasa na? Ni adinhi sa San Mateo 16, ato dyan yung basahon makaigsunan. Aron mo tuhok, tatag-satag sa nato kakasing-kasing. Naingon din si Jesus na mutana, apan kamo, unsa may inyong ikasultigin sa manabo. O mitubag, si Pedro, ikaw maong Mesiyas ang anak sa Diyos kabuhi. Giingnan siya ni Jesus, bulahan ka gayon, Simon, nga anak ni Jonah. Kaya gining maong kamatuuran, wala ko abot kanimo pinaagi sa bisan unsang tawhanong paagi. Ang akong amahan, ang natua sa langit, mo'y naghatag kanimo niini. Kung sa sutihan ko ikaw si Pedro. Pabingon siya, ikaw si Simon. Consistent kayo ang Ginoo. Ikaw si Pedro,
O ibabaw nining bato, tuguron ko nga akong simbahan, o bisan gani ang kamatayon, dili gayod makabuntog diin. Igahatag ko kanimo ang mga iyawi sa giharian sa langit, ang imong idili dinhi sa yuta, idili ko usab sa langit. Ang imong itugod dinhi sa yuta, itugod ko usab sa langit. Ang una, ikaduha nga rason nga bug-at kaayo biblically, theologically, nakadawat siya divine appointment. Dili ang pag-adto ni Roma may nakapahimo niyang Papa. Unsay nakapahimo niyang Papa? Ang pagkausab sa yangan. Amen. Ikaduha, ang iyang divine appointment. Ang makadawat kay Yahweh makaigsunan sumala sa balaang kasulatan sa Isaias 22, 21, 22. Suluban ko siya sa imong biste o baksan ko siya sa imong bakos. O niya itugyan ko kanimo ang mga Yahweh. O mahimo ang imong gaho. O mahimo siyang amahain sa lumulupyot sa Jerusalem o sa Huda. O isangon ko sa iyang abaga ang Yahweh sa balay ni David. So makadawat ni Yahweh, mahimong amahan. Kung sa may etymology sa term Pope, atong padayunan. Ningon din the word Pope comes from the Latin word Papa. Kung sa meaning Pope, Papa. sa Latin, Papa, which means Father. Amen? Nakaroon. Nakadawat pa siya Yahweh. Si Kristo mismo ang nihatag kanimo. Ikaw, Petro. Ibabaw nining bato, igahatag. Tuguron ko akong simbahan. O, igahatag ko kanimo ang mga Yahweh. Yan sa Isaias 22, 21, 22, ang gaan ni Yahweh mahimong Papa. Therefore, dili sayo ang pagtawag niya na unang amahan, unang Papa. Sa duhang katanungan. Una, Yusab yangan. Ikaduha, dili malalis nga nakadawat siya Yahweh. Kinahanglan na akong binanggang ay isuon, pamatud-an niya. Yawa-dawata ni Pedro ang Yahweh. Kay gining among tima dili ni mo baro. Pero kung di ka ni siya kapamatuod niya dawata ni Pedro ang Yahweh, iyang gidawat, nagpabiling wa mataro. Ang duha ka haligi nga akong gipabarog karon. Amen. Nagkaroon, kinahimo naman siyang amahan. Asa man siya mahimong amahan. Atong basahon ang unang Timoteo, kapitulo 3, versikulo 15. Atong basahon, mga pinangga na igsuon. Ningon din apan kung malangan ako, kining sulata mao'y magtudlok kanimo, kung saon nato sa pagkinabuhi diya sa balay sa Dios, diha sa panimalay sa Dios. O no Timoteo 3:15 kay simbahan di ay panimalay sa Dios. Mateo 16:18, ikaw si Pedro, ibabaw ni bato, tuguron ko ang akong iglesia, ang iglesia may panimalay sa Dios. Lisod mo kay panimalay way amahan. Kanus asya na himong amahan, siya diyang gitukod ni Kristo ang simbahan. Ihatag niya ang Yahweh sa pagdumala. Amen? Nganong nahimo siyang unang amahan, unang Papa sa simbang Katoliko, una, giusab ang iyangan. Pero wag kani mabasa nga wag mausab iyangan, nagpabiling, nagbarog ang atong affirmative sign, mga kaigsunan. Amen? Kinahanglan mo ingon siya, gawa uspangan ni Pedro. Simon man gihapon, hangtod karon. Amen? Kinahanglan indo niya, gawa kadawat og Yahweh si Pedro. Kana lingkod kay na pagsupak-supak ining topic na to karon. Pero kining duha haligi di gali niya matandog na mapala siya sa abog sa akong haligi nga duha nga akong gipabarog karon gabi. Ang among gayelo dili sa pagka-single status ni Pedro. Binyo pa sa dili. Dili na mo yung among topic karon. Eh kung mauna, nag-pray din siya sinumang sa PSA. Hindi sa ni, gabahin, yung mga tanaw niya na kung binaga, naka-adto ba siya Roma? Before pa siya naka-adto Roma, giusap niya na. Papa na siya. Ano man, giusap ang iyangan. Amen? Kung di ganit niya, malukap pa ang atong fundasyon nga duha ka haligi, nagpabilin kini nagtindog karong gabi una sa inyo atubangan pinangga ng mga igsuon. Okay? Mauna, ang basihanan na to sa balaang kasulatan. Aray na punta sa likod kaayo ng mga kamaturan. Dili gapon sa The Word Book Encyclopedia, page 588. St. Peter is called the first Pope of the Roman Catholic Church. Okay? Naalga po sa referensya.
Unsa? Biblia o referensya. Di na ni mga umingon siya nga di first Pope si San Pedro, kinsa may unang sa tumapa, kundi siya. Kinahanglan mo gamit siya standard reference, dili sa iyang kaugalingong huna-huna lang. No? Kaya kung sa iyang kaugalingong huna-huna, all opinions are equal with the absence of evidence. Si San Pedro, first among equals. O sa San Pedro, first among equals. Kaya sa list of apostles, sa Matthew chapter 10, verse 2 to 4, ato masama. Mao kini ang nakasulat mga kaigsunan sa lista sa mga apostoles. Gitigom niya Jesus ang iyang napulog duha katinudan ug gihatagan niya sila gahom sa paghigiling sa mga yawa ug pag-ayo sa tanang mga masakiton ug balatian. Mao kini ang mga ngalan sa napulog duha ka apostoles. Gibutangan jud ni Mateo og una si Simon nga ginganlag Pedro. Kinsa naguna? Simon nga Kung musuloy mo barangay hall, kinsa may maguna? Sa kanang bitaw barangay officials. Ha? Ang kapitan. Di pwede nga nasubos ang kapitan. Sa chronology of order lang, diri sa list of apostles, nag-una si San Pedro base ni San Mateo. Amen? Kasi Mateo may nagsuwat ani. Apostol mo po siya. Pwede untag. Siya yung mauna. Last 2 minutes. Last 2 minutes na. O niya, dili lang si San Mateo nini. Si San Marcos usab sa Marcos 13 datos 19 naguna gyapon sa list of the apostles si San Pedro. Dili lang po si San Marcos. Apil na nini si San Lucas sa kapitulo 6 versikulo 12 ngadto 16 tulunin ka mga evangelists. Yan. Ay kaupat, tabay kaupat. Acts of the Apostles chapter 1 verse 13. Naguna gapon sa lista si San Pedro. Kung sa mga kaigsunan biblically, the primacy of Peter. He is the first among equals. Kung sa si San Pedro, siya ang naguna. Taliwala sa 12 ka-apostoles. Balik ko na ko, katauhan sa Diyos, ang among topic karon kay tubig sa malang. Si Pedro ang unang papa. Duha ka ligi, kinahanglan balion niya. Kinahanglan tumbado nila dong kaligi. Una, o sa itong unang kaligi. Yusuf yangan. Nausap ang pangalan ni Pedro. Wala nahimo siyang amahan sa tanang nasod sama ni Abraham. Kinsay nag-usap sa nga ni Abraham? Ang Diyos. Kinsay nag-usap sa nga ni Pedro? Ang Diyos. Apan supakon kini sa dili Diyos. Karong gabi una. Unang nilipay ko ni Pastor Archie, hilig-hilig Diyos. Usa amo supak sa tinuod ng Diyos, delikadong supakon ni Pastor Archie. Kay Diyos na kita. Amen? Unang katauhan sa Diyos, ganiya din hikaroon. 10 seconds. Ikaduha ang katarungan, divine appointment. Kasi sign yun. Doon na kadawat sa divine appointment, nakadawat sa yaw. Ang makadawat sa yaw, mahimong papa. Duha kahaligid sa pagpamatuwa. Ayun. And atong ihatag ang 20 minutos na pag-aligid sa 20 minutos na gipundar ng mga katarungan na Reverend Father Darwin Gitgano. Ayagon kini sa nagpuntaog ng mga pangutana ni Pastor Ismael Painting Sr. You have the floor. Salamat. Unang pangutana, Pari Darwin Gitgano. Premise. Igamit ka sa Genesis 17:1. Dito na-mention ang pulong Abraham. Yung letra por letra, isulti sa Biblia. Ab, Father, Raham, many nation. So, naan mabasa na Abraham, Father of many nation. Nga imong ditugbanan, ginamit ang Juan 1:42 kagikan sa Simon na himong Pedro. Kung basahon nato ang Biblia, wa man ko'y nadungog nga ang Simon nahimo po siyang amahan. So ano sabi siguro? The moderator would like to remind question. Okay. Pangutana, nag-previous pa ko. Pangutana, kinsa may nag-ingon? Expired. Proceed to the next question. Reminder, interpolator, direct to the point question. Okay. Kaurot imong Question number 2.
Sunod na pangutana. Okay. Mr. Moderator, Rolling. The question has consumed for 1 minute. oh, So the speaker has 1 minute to answer. mo response ko. Remark or answer to the unfinished question. Muna nga, ang atong foundation nga giusab ang ngalan ni Abraham, giusab sa ngalan ni Pedro. Muna nga, ang tupad na to niya na, gawas nagwakos pa. Doon na may paralelism sa Bible. Manang sa New Testament, mayo kay siya nana, kung maminaw mo niya, mayo kay na paralelism. So muna nga, atong iparalel, ang pagkausab sa ngan, muna'y pasabot nga doon na siya katungdanan nga special, pinangga nga bayente. Answers consumed. Proceed, question number 2. Migamit ka man sa Matthew 16:18. Base sa imong gisulti, imong gisukaran, nga siya nahimong amahan. Pangutana, diha sa maong teksto, ato ba nag-ingon ba siya nga siya mao ang amahan? O ikaw ray nag-ingon nga siya amahan? Salamat kayo, bayente. Igamit nako ang Mateo Mr. Moderator, Okay, you have delivered your question and the ball of responsibility is on the right side. You have 1 minute to answer. Okay, kung mabasa ta, kailangan mo sabot po ta. Iso ni mabasa ta niya, way sabot-sabot. Wala nga, klaro kayo, nagbasa ta, o gatong gisabot. Ihimo na tong parallel si Abraham o si Simon. Nga, giusab ang iyang ngalan. So, unang halikin ako ha, gawas lang kung wakus ba ang nga ni Pedro. Ika Simon, ang mabiling Simon. Mas special kayo ang pag-usab sa ngalan so sa katao o ang Diyos pa dyan ang nag-usab. Dili si Father Darwin. Amen. Dili ang mga Hudeo. Amen. Ang Diyos nga nagpakatao ang nag-usab sa ngan ni Simon ngadto ni Pedro. Question number 3. Mr. Moderator, mo object ko sa duba. Objection. Okay, reserve all your opposing remarks during the rebuttal. Proceed to question number 3. According sa atong law, Mr. Moderator, kung ang tupad categorical, kinahalan tupagon categorical. Kaya nga, ang akong objection, mauni. Nangutan ako categorical. Ang akong categorical question, igamit niya ang Matthew 16:18. Niya iyang giingon nga si Pedro. So what's your categorical question? Ang akong categorical question, mauni. Sa teksto, what may mabasa nga nahimong siyang amahan nga nagingon? Ang na, ang noong tibasa, kinsa may nagsulti na si Pedro amahan? What is the Ikaw o ang bersikulo? Okay. Wala akong categorical. The moderator would like to explain the meaning of categorical question. Categorical question shall be answered by yes or no. Kan ang imong pangutana matubag yes or no, dili. If not, proceed to question number 4. Sunod pangutana. Diha sa 1 Pedro 5:1, nagpailaman si Apostol Pedro nga siya elder. Sa I am elder. Mismo si Pedro nagpaila nga elder. Tito 1:5 ang magdumala sa iglesia tawag elder. Santiago 5:14. Question. Ang pangutana. 1 minute. Ang pangutana. Kay nagpaila man si Pedro nga elder. Pangutana. Nagpaila pa po si Pedro nga siya santo. The 1 minute rule has expired. Remarks for 1 minute. I would like to remind the interpreter, direct to the point question. The right side is giving out the floor to give remarks. Whether or not you have to answer or not, you have the 1 minute rule. Sunod pangutana. You have 1 minute. Expired na 1 minute Mo rule. Proceed. Sira ka ulit, imo 1 minute. O, nina ni, ako tanang ko siya nga, ni angkon pa si Pedro nga amahan sa, di tayo. 2 Pedro, 1 Pedro 5:13. The church here in Rome, she is your sister in the Lord. Sends you her greeting. So that's my son Mark. Iyang anak ko no si Marcos. Hindi man biological nga anak niya. Spiritual father siya. Implied din kaya mga anak si Marcos, hindi nagpakonsider siyang amahan. Time. Question number 5. Direct for your question. Gamit ang encyclopedia na nag-ingon na si Pedro Santo Papa. Ang maong encyclopedia na imong gigamit. Nagkuha pa na siya kasayuran dito sa first century dito si Pedro. O siya na yung kaistorya na si Pedro Santo Papa. Salamat. Kinawaan. Kung naminaw lang ka, gikan pa ni sa Old Testament akong ikutlo. Genesis
17:5. Ang iyang gamit kay kanina, Mateo 16:10, so, huwag man ta magpamatuod sa usan na kateksto. Pero may mga pangutananan mo nag-focus sa usa ka teksto. Nag-focus ta sumala sa Biblia, dili kay usa ka teksto lang. Atong balikon ang atong topic, sumala sa Biblia, dili og sumala sa teksto ra. Amen? Biblia o referensya, pinangga rente. Sunod pangutana, pinangga. Question number 6. Maka-obsin po ko sa Time is running. Proceed to question number 6. okay, sunod nga pangutana. Sa dihang nigamit ka og referensya, matod pa nimo, miingon ka nga gikuha didto ang wording sa imong encyclopedia nag-ingon kasi Pedro Santo Papa. Ang maong wording dito ka nakuha sa Biblia ingon maka dito. Asa man sa Biblia nga miingon ang mga apostoles nga kauban ni Pedro kasi Pedro Santo Papa. Una, oni angay nga wa masabti sa kapinangga. Kaya himong papa si San Pedro dili tungod sa chismis mga apostoles. Nahimong papa si Pedro kay giusab iyangan. Kaya duhangan na himong Santo Papa si Pedro because of divine appointment. Bisan pagway sa apostoles mo tawag niya papa. Dili na man pagkaingon. Posible mo tanin na usunod ron. Ya si Pedro, mabasa ba nga ni angkon siya papa? Danang mo ni angkon niya sa libulong nga, master po, nahimo na po silang papa. So, ang duha na dyan kaligi ba iting? Tukusin na dyan na. E kung mabali na nimo, usurrender ko nimo karong gabi una. Pero di ka nimo mabali. Surrender na mo. Di mo na ikaw. Question number 7. Sunod pangutana. Migamit man kag referensya nga encyclopedia. Wala man ko'y nadungog. Litra po litra imong gilito ko si Pedro Santo Papa. Wala man ko'y nadungog. Sunod pangutana. Nakaila pa ka. Kung tinsay, nakahibaw pa ka. Kung tinsay unang tao nga naghingalan nga si Pedro Santo Papa sa Roma. Nakahibaw pa ka o wala. Okay, Mr. Moderator, ang pangutana, ang natubag, dili na balikon. Nana sa rule number 11. Okay. The question is repeated more than once. That's in rule number 11. Proceed to question number 8. Warning violation. Rule number 11. Objection, Mr. Moderator. Na wala, dili ito mao'y pangutanan o ganyan. Kanto na pangutana. Inun ko sa kong pangutana, nahibaw ba ka kung kinsay nga lang sa unang tao na mao'y nag-istorya na si Pedro Santo Papa sa Roma, kaya wala man tayong mabasahan sa Entire New Testament. Maunang ito ba ko, nahibaw ba ka? Wala. Nahibaw ko. Nahibaw ko ginsang sa tupapanga ang unang gigamit sa term Pope. Pero nawagi na ang paghingalan sa official possession. Sama gud sa Pilipinas, naguna ang nasod nawagi ang paghinga sa Pilipinas. Ang iyang guna-guna sa paghingaan mo may pagtungha. Sa Pilipinas, ang iyang divine appointment diha na nawagi na ang official naming. Di ko na man nagababalaan ang paghingaan. Di ko na mo'y nakapasanto papa niya 20. Balik ko na go ang nakasanto papa niya una. Giusap ang iyang ikaduha, divine appointment. Pero yung mga pangutan na, wag yung ka-focus sa duha kaligi. Alam mo ba yung focus sa duha kaligi? Eh, pagtugulo ka laing haligi. Question number 8. Number 9. Ako, giveaway na lang ko sa akong time sa question. So, pareho, dili na to panabian o singgit. Okay, okay. Okay. The moderator observes that the interpolator did not consume the 20 minutes for the interpretations. And so, let's proceed to the speech on the negative side. Ano matagal? O 20 minutos ang atong speaker in the negative side aron niyang ipasupot ang nagbuntaog ng mga argumento pagbulintang sa nagaswaso ng mga pamahayag o mga ebidensya ni Reverend Father Darwin Gitgano. Anong yatag 20 minutos? Negative side. Pastor Ismael Bahinting Senior, 20 minutes. Kadalihang igamit siya Genesis 17:5. Litra por litra ang kahulugan sa Abraham, father of many nations.
migamit po siya Juan 1:42 nga si Simon na hingong Pedro iyang determinuhan og amahan. Dito sa Genesis 17, litra po litra, amahan mabasa. Pero sa Juan 1:42, wag kay amahan. Ang ako rin yung kaatman, mo ka puno-puno para mahimong amahan po si Pedro. Siya lang nakapapop ni Pedro. Wa mo ingon ang versikulo. Sunod, migamit siya Matthew 16:18, divine appointment. Di isang pagkapila ma-divine ma-appointment niya. Wa kin mag-ingon ang mga kaupang apostoles. Kaya gihatagan siya og kagahong o divine appointment. Buhok na si Pedro. Never na mo madungog. In fact, akong giingon nga si Pedro nagpailangan na siya na ito. Pero, ani ang akong negative punto. Dili po si Apostol Pedro. Tungod kay wala siya manudlo nga muinon siya. Po, hinuon diha sa libro nga iyang sinulat. Nga 1 Pedro, 2 Pedro, diha sa 1 Pedro 5:1, nanudlo siya nga siya elder. Aniya ang New Good News Bible, nag-ingon, I who am an elder myself. Sa iyang kaugalingon na dit mismo nga inyong gihimong po by terminology ang mismong katungod wa gyud mag-ingon nga siya po hinuon ang iyang giingon elder ang punong elder from the Greek word presbyteros of nagkahulugan kinug magulang dili amahan alikon ko ang punong presbyteros Really, the time, please suspend. Atong gihangyo nga debate ni duha lang gyud ang atong mga main actors. Kita wa tay appeal as main actors. So please, atong respetuhan ang atong speaker. Proceed with your speech. Okay, balik na ko. Wala yun mga istorya ni manudlo ang mga apostoles bisan mismo si Apostol Pedro na si Pedro saan to papasa lumak wala diin ang itudlo ni Pedro siya elder sa Biblia ang Katoliko diri ang gigamit sa 1 Pedro 5 maitungod sa elder diyon sa paghubad ingon sila pare ang ilang Biblia Katoliko Biblia sa Kristohanong kadilingban Kapitulo 1 sa 1 Pedro 5:1 nakigsulti ko karon sa inyong mga magulang sa ko wa sa mayon ko so ang word nga elder dito sa English it is being translated in the Catholic version as magulang na pare sa mga bersikulo not po so in the midst of reading the scripture that he testified and he also taught using the term that he is an elder not po so kung gusto tayo magpatuon o kamaturan Uno Timoteo 3:15 katong original na iglesia haligi o sumeranan sa kamaturan kung ato na malugan huwag kiniingon na si Pedro po ang niingon po karong akong liwati ang ako ng mga pari huwag kiniingon po huwag kiniingon siya ako nagkingon ang mga bersikulo na ibasa huwag kiniingon magkatapahan si Pedro sunod Dili po sa Apostol Pedro tungod kay bisan pag tapukon ka ng mga teksto sa Biblia gagigamit sa akong gatbang dili makapapo katong mga teksto nga gigamit tapok na to tapok nagtapok na kita na sayod na apil na sa nasayran sa mga apostoles sa mga magtutoo kani mga teksto ha pero bisan pa apil tapok na to sa gihapon wa kya patiklarar wa kyoy usa nga nagayog po kinsa nagayog po ikaw ito sa iyang tao ba wa kinitaw mo kita sa Biblia siya ko nagimog po ni Pedro kanang mapuna ang Biblia wala magimog po wala magtulo wala magimog ni Pedro po siya ra nagimog po ni Pedro sunod ikatulo dili po si Apostol Pedro wala gamita sa mga apostoles niya sa New Testament nga si Pedro nga po father tungod kay violation ang pagtawag po sa usang relihiyon religious leader base sa gitudlo sa founder sa original nga iglesia na si Yeshua ang Yeshua usa ka Hebrew name ang Isos Espanyol dinhi gitudlo ato mabasa og dinhi sa kalibutan ayaw tawag ka si bisan kinsa nga mahal kayo sara ang inyong amahan sa Biblia gigamit ang term nga amahan sa kapamilya pamilya na word father daghan sa Biblia gigamit ang word amahan sa kaliwatan si Abraham amahan sa daghang mga nasod tungod sa kaliwatan pero kung mag-histo taga religious leader tungod kay ang religious leader nagpatun na siya tinuhan pagtulong na o kung magpatawag kagamahan ang amahan lamay tag-iya o tinugdan anang pagtulong ana mga ang
Tinuod na tawag amahan, ang ato lang nagito amahan. Dili, ni bisan kinsa. Violation, o ebidensya nga ng violation, wagi usa na may gamit sa mga apostoles nga siya amahan, amahan Pedro, amahan Pablo, amahan Juan, ang ikinsa man, you can never encounter the term Father as being used by one of the apostles. Wagi din kita mga text na. O sa, siya rin taong istorya na, katong yung libro, nga encyclopedia, katong na pong libro nga encyclopedia, mauna po yung istorya. Mga text na, number 4. 30 minutes. Sunod. Nganong violation ang pagtawag ko ang papa o father sa Matthew 23:9? Balikod ko. Basta tawag kong ganing amahan ako sa religious leader. Imong giguptan ang pagtulunan di ka sa langit ng amahan. Ang amahan rin amahan na ng pagtulunan na tinuan na. Ay ang amahan rin puling kamong amahan. Yan ang tinang. Pero tao na ganyan yung amahan as a religious leader. Idilahan niya ang mga parisyo. Ayaw ka mo pagpatawag amahan. Religious group ang parisyo. Pang religious group, hindi pwede. O nga ang ikaingon na mga apostoles o ibisan mo sa na naggamit o term amahan. Kahit pang religion, dili pwede. O sige ito doon, presbyteros. O saan presbyteros? From the root word presbos, Greek word presbos, meaning old. Old is an adjective. Elder is a comparative adjective word. Not superlative, not positive in grammar, but comparative adjective. Iyang isulti, elder magulang. Pero iyang isulti sa ugapan, amahan. Bakit mag-inang magulang ang ingon? Pero siya amahan. Yan, di ko takabasa. Di ko takabasa. Kung natong basa sa Biblia, di ko takadungo. Ang natong natungog, ginahay po, sa iyang papa, sa iyang isulti, di ko takadungo. So yung reference ko, balik ka sa mga tao di sa Biblia. You can never heard one of the apostle teaching that one of the apostle can be called Pope, can be called Father, because calling Father in a religious law is violation to our heavenly Father because He is the only Father to that religion that He is the first. Sa mga excellent. Sunod. Karon, punto mauni sa religion. Unsa origin sa pulong po. Isa-isa na ganiha, ang itong si nagkahulog ang Father. Naghan kayo. Karon, nganong na ang may Father? Nganong kay Father? Ano ang pulong po o Father nagigamit sa Roman Catholic Church, ideya kinigikan sa pagan and Raik religion. Ano ang referensya? Natanan na kung referensya kinikidala, ang pasawanan sa punod, natanan. Sa Di Catholic Encyclopedia, Volume 10, page 402, Article Mitraism, copyright 1936, Mitraism, a pagan religion consisting mainly of the cult of the ancient Indo-Iranian Sangat Mitra. It entered Europe from Asia Minor after Alexander's conquest, spread rapidly over the whole Roman Empire, and at the beginning of our era, reached its zenith during the 3rd century and vanished under the repressive regulations of Theodosius at the end of the 4th century. So, kining Mitraik religion, magkano? Unsay makuha nito sa Mitraik religion? Dugang pa sa usa ka encyclopedia nga kung basahon. Nagingon, Fuller's Encyclopedia, at volume 21, page 632, article Sunday, paragraph 3, 1996 edition. Nagingon. Objection, Mr. Moderator. Objection, Mr. Moderator. The basis of objection. Ang ako pinanggang igsuon, negative. So di siya mo pamatuod og laing haligi. So ang duha ka haligi jud nga giusab yangan og naka-receive siya divine appointment. Mo na ifokusan nga wa jud siya maka-receive unta og divine appointment. Naghimo naman siya gikatulog ikapat yung haligi, Mr. Moderator. The moderator rules that it's part of the entirety of his presentation. Reserve all your questions during the 20 minutes. Proceed with your discussion. Kubang naman ko nakukupa yung haligi nyo, ha? Ano ba tayo? Kasi ito balik-balik na kupa naman. Sige na ko patindo. Knock-out naman to sa mga punto. Sige tayo ko. You have 10 minutes. Proceed. 10 minutes. So, ang nakita mo, na ay bika ni Richard Marisol, matot ka sa course encyclopedia kong ibasa, Mitraism Ratio, Objection, Mr. Moderator. Mr. Moderator, nagisgot na siya pagan religion. Wala ko gisgot na other religion ini ang tatadayin sa objection. Okay. Nagisgot naman siya og pagan religion. O niya di man siya affirmative. So di siya ang nay mupa matuod sa lain. Ayaw ka nagdanan, negative yun. Pagkuda. Okay. Focus yun sa doon kaligin. Pagkuda lang kaligin pinangga. The speaker in the negative side has his own style on how to prove his side. Let's give him the chance to prove that the affirmative side is wrong. Reserve all the questions. Proceed. Salamat. Pero naka-object pala niya, ganihan, ito ka-object.
apila na kaduha na Dutch. Ayon to, matod pa diri, nagtudlo nga ang popular nga religion literation padayon pa diay. Lisod sa Roma 200 BC. Sa ato pa, ganiha kung ibasa ang maong referensya ng kining Mithraic religion, balik mga kinimtos na tuwid, naglukop sa Roman Empire. Objection, Pero Mr. hindi po tuloy Moderator. Mr. Moderator ay kung man na lagi pagbaba sa iyo, ha? Objection, Mr. Moderator. Sila pabalik-balik. Lagi na ko itutungan mo, pinangkat nga mayiting. Kung nagubat na nimo anong dito ka-focus sa duha ka ligi, tungkol naman kaglain. Dili sa kuan, dili mo gawa sa tema, nagisgot na sa upright religion, pagan religion, mo na tema. Focus ka nga si Pedro unang papa. Pagkuklo diyan mga referensya ni kasi sulti-sulti lang. Wa man standard reference. Pagkuklo standard reference, dili siya unang papa, ikaduha siya papa. Pero maguba ning unang ikaduha na ko haligi pinagakaitay. Ay pagpatuon og mga Hebraic religion, o magkasubang religion. Focus na ko kay ikan may nagboxing ron. Ayaw pagkitag laing kontra. Okay. Yan, Mr. Moderator, kaganihan, ikaw ka-object karon, sige na sa object, ginawag ninyo. Wala nila papakita. Dapat kita. Mga sasabutan. Suspende. Ay, paliw. Okay? Ito po. Stop. Okay. Take note, the main issue of the debate, pamatugaan nga si San Pedro mao'y unang Santo Papa sa Roman Catholic Church. Okay. Now, imong gipadayag kining kabahin na sa pagan religion. And you have to prove that it is relevant, yes, to your main point nga mo prove ka nga si San Pedro mo'y dili unang Santo Papa. If it is relevant, proceed. If it is not relevant, you will be out of order. Now, you have 9 minutes. At any rate, the affirmative side has 20 minutes to destroy all your speeches. Pagkakit mo yung pamahagag karon. There is no question. So, it's up to you not to waste time. Kung relevant ka na sa main issue nga pamatundaan nga si San Pedro ay unang Santo Papa, you can proceed. Pero kung irrelevant na nonsense, save time. Proceed. Direct to the point. This is relevant to the issue. Go. Ang Catholic Encyclopedia, Volume 10, page 403, article Metrized, copyright 1913, says, the fathers, yan ka basta, the fathers conducted the worship. The chief of the fathers is sort of Pope, who also lived at Rome, was called Pater Patrum. Sa Mithraic religion, na ang pagtawag ng father. So dito, unya ang Mithraic religion, 500 years, nagpuyo sa Europe itong panahon na. Look up sila. Dito, makita na to, nga di ay, ganong din makita sa Biblia, nga si Pedro, di mabasa, kanang iniyahan, di kami pinagikuha. Tapon, ganito rin kuha, gikan sa Mithraic religion. Sunod, aron na-qualify na ko. Aron na-qualify na ko example. Na kining father gikan sa bigyan nila ng infrasulog. Aron na-qualify. Ang Roman Catholic nanundog sa ideya gikan sa paganong example. Qualification. Pontifex Maximus. Father Japon ang isyo. Catholic Encyclopedia Volume 10, article 2 page 270 under the heading title. Nagingon, as regard the title Pontifex Maximus, especially in its application of the book, there was further reminiscence of the dignity attached to the title in pagan Rome. Kanyang magkang gamit kang Pontifex Maximus, nagikan sa pagan Rome. Sunod, ayun din na, the New Webster's International Dictionary Volume 2, page 864, article Pontifex Maximus, Pontifex nagingon, Pontifex High Priest of Ancient Rome, one of the 16 members of the Pontifical College presiding over the state religion. The highest religious authority was the Pontifex Maximus, Supreme Pontiff. Tayo, ang buong pero gitawag Supreme Pontiff. Kapalo mo ni Ana, Supreme Pontiff. This title was adopted by the Emperor and later by the Pope. I-adjust sa Pope ang Pontific, kagikan sa pagan. Ang sa gisulti sa laing encyclopedia. Okay. Before the time, for the clarification of the public, the moderator gave enough time to proceed and take note in the debate.
is main point of the debate. Discuss na magkawin. Pamatud-an nga si San Pedro mao ang unang sa tupapan. So, you have to prove that si San Pedro dili maoy unang sa tupapan. Okay? The issue now, the first or not the first. So, reserve for the questions and take note, you will be guided on the issue na siya mao ang unang sa tupapan. And you have to disprove nga dili siya mao'y unang sa tupapan. That's it. Wala na kung isulti ka ha. Gamit siya sa iyang rason na teksto, ako na itong gikoleksyonan, kaya ang sa Hinises, ha? Kaya naman akong gipadayon ang mga punto na pwedeng nagdufa sa isyo. Nagigamit ang Pontifex Maximus. O niya, ikan sa pikan ha, igamit sa Pope. Kaya nga ang Father, wala sa Biblia na title ng Father or Pope. Di inamitikan. Ang Pontifex Maximus, kung sa ikisulti, sa Encyclopedia Americana, International Edition, page 381, Article Pontifex, paragraph 2, 1994, edition again. The title Pontifex Maximus was used for the Pope from the 3rd century. Pope Paul II adopted it permanently in the 15th century. Ang gikan sa pagano, kisundok mga kaigsunan. Kaya ang Father, ang Pope, wala sa panudlo sa Biblia. Ay ang Ikiya, kaya naglubog ang Mitraik region for 500 years. Sa kung gibasa na encyclopedia, misod ang Mitraik region na pagano, 200 BC, na nawala ini through the repressive regulation of Emperor Caduceus at the end of the 4th century. Pagkawala na, 500 years, naglubog. Kaya na ang Roma, kung ako karon, ngayon lang to, I can prove, isa 30 pa, ang mga doctrinal practices sa Catholic Church. I can see that in the Mitraik religion. I can prove that in the pagan Roman religion adopted by the Catholic Church. O sa nini kaning Father. Di ka sa Mitraik religion. Barkada na sa unang panahon, naon ka ng Mitraik religion. Mura po sa una, no? So, ang pagkadili siya, una, dili magani po, mauna na kayo. Tama? Huwag kayo mag-ingon ang mga putres na po. Isa ko kagadili una. Asayon sa John. Logically, very simple idea. Because it is being taught, it is not being taught in the script. Even the term Pope or Father, as I said, never used as a title of the religious group. But according to the history, it is really taken from the idea of the Mitraik religion. So Mitraik religion, 500 years, nagpuyo sa Roman Empire, atong panahon na. And then, tanawa, pag-abot na, ang title ng Pontifex Maximus, na title sa highest high priest sa mga pagan Rome, i-adapt ko sa Katoliko. So, ang term niya, Father, ang term na po, niingon akong karabang, wala daw, nakukupa, ang pag-ingon na ako, na ang Genesis 17:5, litra por litra, na ang word nga amahan, sa dagang mga nasod. Pero paggamit niya, sa 1:42, si Pedro, si Simon, na inong Pedro, iyang itugaran ng mau amahan sa siya sa mga si Abraham. Maayon na ito ng Abraham kay litra na basa. Ang Hebrew, ang ngalan ng Abraham sa Hebrew name. From the two words, Father, Raham, many nations. So sa name na Abraham, itutulo sa Biblia. Pero ang name na Simon, nag-change na Pedro. Bisa pagka-change ang name, di ka nabasa. Nag-notlo ang Biblia. Kasi po, kinsa nga itong ganito ka nakinog ka? Ang dapat mag-iyon ang kasulatan. Sa iyon sa Ultimo 3:15, Iglesia, hangiki o sukaranan sa kamaturan. Ba't mo yun ang teksto? Sukaranan. Nilanto ang lugar. Ineksugan dito. May poke dito. May Father. Asan ko? Asa ba? Pasok ko lang. Nasa iyang encyclopedia. Kaya iyang encyclopedia, huwag na kutura na. Huwag na makita sa mga apostolis. Huwag na makita sa mga ating. Pero si Pedro, si Pablo, si Juan, kauban sila pamahaw, kauban paniuto, kauban panihapon, appears na. Pero ang mga apostolis, huwag yun, moingon na si Pedro, unang sa tupapa. Huwag ka niwayong sa tupapa, una na mayroon. Kasimple. So, kaya ko ninyo, kaya na inyong una, katong tima na niya, pero inigpasa sa Biblia, huwag yun, sa mga kaigsunan, dinhi karon. O sige, sulti sa 2 Timoteo 4:3-4. Yun si Pablo sa mga tuwing 63 AD. Yun siya, muabot ang panahon na ang mga tao, dili na mga ating sa matuog na magtulungan, kundi sa mga tinumok-tumok na sugalan mo. Tiglo ang Biblia, kasi dito po, kasi nagtumok-tumok ang mga kongkaklo. Siya, ang katumanan sa 2 Timoteo 4:3. Ano magaglo ang tagwa ito? Ha? Siya na yung sa kanan sa katuwa. Ang mga teksto na yan gamit. Ibasa na ko tanan, o ibasa ko sa kabuo. Kaya ingon na po. Last 2 minutes. Yes. Sa mga nakita ko. Kaya ko ibasa ko. May nagtag specific, kung mana lagi kaniyan nakuba. Sige. Sa pala si Pali Kuba. Isang nagkarang auto umulikon. Judas 1:3. Ako masahon. Judas 1:3. Kung nag-ingon.
Iyon ang Judas 1:3. Nag-iwan din minahal ng mga higala, paningkamutan ko ang pagsunod kaninyo, mahitungod sa kalawasan, ang nga managsama natong naangkon, ang panggipati ko na kinahanglan magsunod ako kayon aron sa pagtuo sa makausa o alam sa tanang panahon, gihatag sa atong magagagahan ngadto sa iyang mga katawan. Di ang mga nga labanan kadtong maong pagtuuhan, kadtong maong gitinuuhan, kadtong maong pagtulunan, adto ta kalaban. Ilaban na ito, gawa may po. Ay po, natulog pa na ito. Oh my God, hindi ako na. Masipag kabilang tiga kiyawi, isang pagpahin tiga yawi, hata kita mo supak. Ang musupak na kawa itublo sa mga turan, wa isunti sa itong mga apostol. Kinsay nagsunti? Ay ako ng kaat bangoy. So mga mga kaigsunan, kung kita, munapan gani ka tundok, siyempre, di ka muangay. 30 seconds. Pero munapan gani ka kamaturan, sigurado ka mahingon kapitaw, no? Para ito mabungan na po, nawa ka gani mo sulti, ang tagtungod mismo si Pedro, kasi ako, ang sa'yo di pala dito, elder, ang sa'yo elder, Presbyteros, ang binisaya, nakulang, kaya father. Ito mag-father po. Salamat o maayong gabi ka natin. Salamat. Okay na, sandali siya. Ako iya po distante. Yes. Okay, salamat sa 20 minutos nga pagpaundaw sa nagbutalog ng mga argumento ni Brother Pastor Ismail 20. O garon, ato nang ihatag ang paglatigo sa nag-ulbo-ulbo na mga katarungan ni Pastor 20. Atong ihatag 20 minutos na mga pagpangutana gikan ni Reverend Father Darwin Gitcano in a series of bishops. Ang atong tema, pamatun-an nga si Pedro mao ang unang sa tupapa sa simbang Katoliko. Unang pangutana, unsa mahimong nasabtan sa term Pope? Ako nasabtan. Matagpan nimo, imo ka gigamit father. Nga imong giingon nga si Peter father. Kung gani ingon si Peter father, il tira kisulti. Matong kita mo lapat sa imo nga namay. Tatungod ti si Pedro. Ingon sa I am an elder. Sama ako kaniyo fellow elder. So ang buot akong ipasabot perting sa unta gid ako eh. Kaya po Pope, ay kanang Pope is an English version, is an anglicized term. Coming from the Latin term, Papa, from the Greek word papas. Originally means father. So nakasabot ko, pero ang ako nasabtan, na ang imong itong ipamahayag, katumanan sa 2 Timoteo 4:3, nga manungha ang mga tao na magtudlog, tumutumo nga subilano. Time. Question number 2. Salamat kay Anthony mo ang kahulugan diay sa Pope Papa. Sunod pangutana, kining pag-usap sa pangalan ni Abraham, nahimo siyang amahan sa tanang nasod. Kining pag-usap sa iyang ngalan, meaningful, meaningless. Kabat, meaningful. Salamat. Congratulations. Meaningful. Kaya na may word yun nga Ab, Father, Raham, many nations. So sa term na Abraham, naagin ka ang pulong amahan. Pero sa term na Simon, nga Pedro, diyan mo may amahan. Siya rin naging kapag-iwan minute. Ay, so tingog niya. So, wag yun ito. Ako magtanaw, magmuna-huna ko. Kung unta na lang unta, no? May suot na ito, paring, di maniklim ko kung matawag padre kay akin sa mako. Pare, Darwin Gitcano. Maluwi po ta sa inyo ha, kay ayaw itaw, patungit po. Ay, kahibaw, kasi Question nyo po. number time, enough for the answer. Question number 3. Salamat kay pinanggang igsuon sa San Juan 1:42. Uyon ka, nga giusap ang ngalan ni Pedro. Yes or no? Yes, oy, giusap. Pero wala, mausap, mahinong nagahimo pa. Giusap, oy. Isang pagkabila usbon. Ang pagkausap, ang bato lang. O sa gulong sa Petros, mo pa Paulston ba to? Wakit ba yun nga? Simon, na change interpreter, means father. Wala, takara mo niya. Dumadsama naman, para magaluya ang katbanda. So, mga di ba, tanawa na kung nitangata na di patiha ka ron. Nahulog man eh. O yun man ako, minipun, aking na minipun. Okay, warning. Let's speak decently. No bad words. Proceed. Sunod, Next, time is up. Question number 4. sunod pangutana. Kining pag-change pa sa ngalan ni Pedro, meaningless, meaningful. Balik. Referring, ang unang question ako ni Abraham, pero ni Pedro na po. Kining pagkausap sa pangalan ni Simon at Pedro, Meaningful. meaningful, meaningless. Meaningful. Kung sa meaning sa pagka-meaningful, wala mahimong
the Father. Mulay. Salamat. Na-change ano? Simon, ito. Peter, ako naman ito pa kanina. Mababaw namin. Petros, from the Greek word Petros. Meaning, movable stone, little stone. Bato, o pananglitan siya mo'y gisultihan nga tukuron ka kung iglesia. Sa pagkalima lagi isulti. Kaya wala siya inang siya po. Mas magkabainti sa sultihan nga. Ikaw, Pedro, iba po din bato. Paligo na po. Mas magkabainti. Huwag mo din mo asyang po. Ikaw naman po na po niya. Okay, question number 5. Proceed. Sunod pangutana sa Isaiah 22, 21, 22. Ang magkadawat ug Yahweh mahimong amahan. Ingsoon sa Isaiah 22, 21, 22. Ang magkadawat ug Yahweh mahimong ang amahan sa numuyupyo sa Judea. Sakto ba ni sayo? Sayo. Basahan na to. You have 1 minute. Proceed. Katsa, ay manak. Sa'yo. Yan naman, wala gisulti sa bersikulo nga amahin. Ang tika ang Yahweh, may kong amahan. Ako basahan na kayo. Sunuban ta sa iyang imong pisti. O baksan ko siya sa imong bakos. O niya, itugyan ko kaniya ang imong gahom. O mahimo siyang amahan. Okay, opening time. Opening time. You have time. Proceed with question number 6. Panalinaon ang time sa banha. Consume, proceed, question number 6. Audience, palihog. Audience, atong gihangyo ang audience. Worldwide. Ang katawhan sa kalibutan ang minaw kanato karon. In truth for the truth. And please help us. Let the truth set us free. John 8:32. Question number 6. Proceed. Matod nimo na sayo ang Isayas. Therefore, ang pulong sa Ginoo may sayo. Ikaw na yung hustoron. Yes, or no? Dili masayop ang Biblia. Ikaw ang sayo. Ang repetisyon. Ako basahon. Mahimo siyang amahan sa mga lumulupyo sa Jerusalem o sa Huda. Paghihatag ang Yahweh na amahan. Patayon. O isalog ko sa iyang natagya ang Yahweh sa balay natin. Suspend time. Okay. Iya yung ipamatudan. Let's have a recess. Atong gihangyo, there are only 2 main actors of the debate. And we are just audience. Do not overlap the program. Please behave. And that's the final request. We will proceed if you have to behave. Give chance to explain. Question number 7. Proceed, Father. Okay, sa ito pa, angkon kagaron nga amahan day, yaan yung Yahweh. Suma sa imong ibasa. Tuba, di ko mo angkon. Ang dibasa na to, dibaksan, dibistihan na imong amahan. Wapa di ka Yahweh. Sa ato ba, dili ang Yahweh mo kapamahan. Pasayong sabton, dalawang siguro, verse 22, paghatag Yahweh, humana na imong amahan. So dili ang pag-akat sa Yahweh, mo'y nakapamahan. Pero ang imong sulti, iba pa nga tonon, ang itagaan Yahweh, mamahan. Huwag mo magsulti ang Biblia. Humana na imong amahan, dibaksan, dibistihan na imong amahan. Unya, usapang itagaan ng Yahweh, dili ang Yahweh mo'y nakapamahan. Ang sayo ka, kulon ba nimo kantong magkadawat og Yahweh amahan dili? Dito pa man ako sa may pamit. Yes or no? Dito pa man ako, dili lagi ang Yahweh mo nakapamahan. Di mo, ako po sa iyo sa ako pamutana. Ako pamutana mao, ang nakadawat og Yahweh amahan di o dili. Dili lagi ako na dito, dili lagi amahan. Wa pa sa kadawat og Yahweh amahan naman. Di ba sa ko ganiha? Gusto masahon ko. So, ang dibasa, dibistihan si Signa, dibaksan. Unya, nahimo siyang amahan sa dumulok sa Jerusalem. Pag first dito, gusto paghihatag ang Yahweh. Sige, David. So, wala paghihatag ang Yahweh. Amahan na. Dili ang Yahweh mo nakapamahan. Sa ako pa, ang kulon mo karon nga naa dili amahan. Oh, amahan Dili lagi, dili na ko ang tulong na amahan nga. Amahan para sa imong pagkapo. Dili. Ang tulong na to, na amahan dili. Pero amahan sa lumulupyo sa Jerusalem. Dili, religious group to. Alasyo. Ningon man ka, nga dili pwede tawo amahan sumala sa Mateo 23:9.
Nya karon ni ko na po ka nga pwede jud sila kay mahimong amahan. Asa may dawato nimi? Namo ni ganing Mateo 23 di mo nga di pwede ka amahan ng spiritual leader. Nya karon imong gangkon nga pwede dai. Asa may dawato nimo? Kanang una, ikaduha nimo katarungan. Kato gigamit sa Isaiah, mao kay dawaton. Kaya gigamit ang amahan, bantay si Sigla, siya ang nagbantay sa palasyo sa hari. Dili religious group ang iyang pagka-father. Pareha bang amahan Abraham, dili sa religious group. Pwede. Ako nang gisulti nga pwede. Pero religious group gani, iglesia original nga gitukod sa itong manalawas. Kung sa New Testament, nabay nahinganlan na Pope Peter, Pope John, Pope James, wala. Kay sa religious group, the term book cannot be applied, and that is violation to the instruction about Time. Yeshua HaMashiach. Question number 9, proceed. Sa 1 Pedro 5:13, giangkon man ni Pedro nga iyang anak si Marcos, bisan di siya biological father. Ang pangutana, unsang klaseng pagkaamahan? Ala, patay ka ni kag religious, karon religious mas. Tamahan ba Ito ba? Pagkaanak sa relasyon, nga siya, ako nag-anak, tugo. Mana ang punto. Pero, dili makapahimo niyang po. Kaya kung tinuod pa makapahimo, tumpok, yung versikulo ha, naglaray-laray na ng teksto. Kasi Pedro po, nawa nga bisa gusa. Sa dili mo sarili ng imo ang interpretation. So, oyon ka karon nga amahan siya sa pagtuo ni Marcos? Dito pag na ako ganihan. Oyon ka karon? Dito pag na Yes or no? Dito pag na. Yes or no? The question is categorical. You are mandated to answer yes or no. Dito pag na ako ganihan. Answer yes or no. Yes or no? Ito, nga iyang anak niya sa Yes or no? Dito pag na ganihan. Yes or no? Yes, anak sa pagtuo. Categorical question number 7. Simple question. Yes or no? And now, your Yes. qualified answer is yes. Yes! Nakay 1 minute. Wala ba mga? Yes, anak sa pagtuo. Pero Ano niyo kung ba sa imo kanila sa nga interpretor, katuon ng teksto, makapahimok po, Pedro, Dapat naglaray-laray na ng teksto sa New Testament. Po Peter. Pero kay wa, ay bisan ko siya. Dili na siya, pwede gamitin na rason. Nga makapapowder, makapapok ni Pedro. Ikaw rin nagsabot niya, anak na mahimok ko. Ikaw ang anak, hindi na panuglo sa Time. Question number 11. Salamat, kiniyang ko nakangamahan sa pagtuo si Pedro. O yun ka ba, ang papa, amahan sa pagtuo sa yes or no? Ayay, kana, katigugal. Dili ko yun. Ano? Ako yung minute. Dato dito, siya mag-inag-aga sa pagkabig primero. Pareha sa 1 Corinto 4:15. Sila ginag-matutog mga kabig. Ang papa, huwag kayo mo makita sa papa. Dato kasi sila maniguyo. Naraan na matuto. Nahimo siyang kanila sa ingon ng anak. O siya nahimo amahan sa pagtuo. O sa dili applicable ng inyong pangutan sa tinuod ng pangutan. Niingon ka man kaganina, lapas pa mong mga laway. Mateo 23:9, dili kinahanglan tawag og amahan. Ang usa ka tao, kun dili ang Dios lang. Pero karon, ingon na po ka, okay ra oy, nga amahan sa pagtuo si Pedro. Asa man jud? Ganun di naman ka consistent karon. Diba? Consistent o palihong ang tanan na isakto. Palihong tanan sa Matthew 23:9. Dili pwedeng magtawag amahan. Kaya ang gireper, ang i-adresan ba yan anak, ang religious group nga parisyo. So diyang itudluan ng mga parisyo, ay papatawag naman kay sa religious group, ang langit ng amahan laboy tagiyan tinubyan sa tinuhuan sa mga parisyo. Kaya sa mga dili ang amahan na. Ya dito sa usa, anak sa pagtuo, palihang ulit, pero man pud ing na nga kanang teksto makapapopleg, nakapapopleg ang tubag nako maglaray-laray ang tanang teksto. Sa usa wa man. So bali Man nga na requirements para Sunod magpapaka, pa kinang nataas mo na sakto ang to yung ganina. Nadungog-dangog, di kinahanglan tawgon ang leader nga amahan. Sakto to ganina sa'yo. sayop kong religious leader. Kaya ako man ibang balik na. Basta religious group, para sa parisyo, dili kay ang giparugang tinuhuan nga gitudlo sa mga parisyo, ang pagtulunan sa langit nga man say amahan na, say tinubdan ang pagtulunan na. Pero mabutang-butang kag po, ikaw ba tinubdan ang pagtulunan na. Unang dili sakto nga imong tawag ang religious leader o po. Mao lang sa religious group, sa original nga iglesia, religious group, di ba? Wa dili bisan mo sa kabuok ang tao, nga gitawag po. Pero man, that is not applicable to the religious group, only to a personal relationship as your son in faith. Okay, salamat. Di alis Roma 4:6. Usa ka ordinaryong amahan, usa ka ordinaryong tao pero nahimo siyang espirituhanong amahan sa tanang mutuo sa Dios. O gihimo silang matanong sa Dios bisan pili sila mga tinuli. Kini si Abraham, dili man ni Dios. Pero matud pa nimo ang mga spiritual leaders, dili siya matawag nga amahan. Pangutana, sakto ba nga gitawag si Abraham nga espirituhanong amahan bisag dili siya Dios? Diba? Sakto. Pero, qualification.
Pero ang pagka-espiritual ng amahan ni Abraham, ang buot ipasabutan na. Kaya sa Genesis chapter 22, sa diyang gihalad niya si Isaac, na pinaagi sa iyang pagtuo, iyang itugyan ang iyang anak, nga itugyan dito nga ihalad for burnt offering. So nahimo siyang amahan. Kung kita usap, kamaong mutugyan, ngadto sa langit ng amahan, si Abraham nahimo na itong amahan sa pagtuo. Pero dili religious leader, kapot, di man. Pahalat kapila mahimong amahan si Abraham, pero wala din mahimong po si Pedro. Sa mura gagaingon-ingon po, na inyo pong libro. Kung sa isa pa po mahuman 1 minute. Asa ma, una kay libro, bibasa ako ng Time. Proceed. Question number 14. Sunod pangutana matudi mo ang religious leader dili kinahanglan tawag og amahan. Pangutana si Abraham, religious leader dili. Diba? Dili siya religious leader. Tungod kay sa panahon ni Abraham, wala siya gihandol nga mga katawhan nga siya mao'y gudumala sa katawan. Si Moses hinuon. More religious leader. Kapangita si Moses gitawag father. So ang punto na ako, kadiha nga gipasabot. Kasi Abraham, ang atong pagkamahimo niyang amahan sa pagtuo malikod ko. Tungod kay siya ray tao nga nakahimo pagtugyan sa iyang anak, nga itugyan ngadto sa kamatayon. Kung kita kamao pong utugyan sa itong kinabon sa pagpakamatay sa itong pagdalagan, sa Abraham mahimo na itong espiritual ng amahan. Pero wala magtudlo nga si amahan na himong leader, drive ni mo nga si Pedro po, tungod ni ana, ayaw mo na doon hindi pas ni kana wa. Wala sa ana. Sunod pangutana pinanggap na hindi. Kini bang term spiritual father dili ni religious leader? Teka lang, kaya hindi ka worry. Balik. Kini ding spiritual hanong amahan dili ni religious leader? Dili kay ang religious leader sa mapalitan sa iglesia. Na sila yung mga nagdumala, na yung mga iglesiyahan, na yung mga practices, mga religious leader, na yung religious leader. Kung sila pwede na itong amahan sa pagtuo. Kung atong sakto, wala matay lang sa pag-espiritu ng amahan, pero wala man lang makapahimo ni Pedro na po, sako na po. Ani kay si Abraham amahan sa pagtuo, si Pedro ako na timo mo po. Nung Pedro magdelikado na. Wala na, hindi pwede. So ang kamaturan, hindi kayo mababa. Hindi mo bukay sa pagkamagama, tag-istorya ka na yung libro, na si Pedro unang po sa Roma. Ang libro, ang utong na ganito ang binaksulya na. Time. Question number 16. Di ba ang buhat sa religious leader maghalad o sa kahalad para sa Diyos? Yes Ito, or no? ako nang isulti kagarihan. Yes or no? Mo ni buhat sa religious leader? Yes or no? Depende. Ang religious leader, ako nang isulti. Ang religious leader, i-apply sa Matthew 23, ang religious leader, Mr. Moderator, categorical Yes or no question. ra, Mr. ganun depende Moderator, man wag yun. may depende dire. Yes or no Ang naman na. buhat sa religious leader magaling maghalad ngadto sa Dios day altar, mag-offer ngadto sa Dios. Apa mo tanan ako? Mao ba ni ang buhat sa usa ka religious leader? Yes or no? maunay buhat sa religious leader. Kung pareha ni Yes or no? Yes or no? Yes or no? maunay buhat, kapila sa panahon ni Mose. Rule number 7. Categorical questions must be answered Ito categorically. ba? Yes or no? Yes or no? Yes or no ba? Make it Ingon tugi. clear. Yes. Answer. Okay, yes daw, yes. Ito ba? And after your answer, yes, qualified. Ang akong qualification, pwede magkabili religious leader o niya maka-open ka. Lahi ang religious leader. Sama kang Mose, sama sa iglesia, sama kang Pedro. Last 2 minutes, Sa iglesia, pero walang tawag po. Ang tawag po, ganun itang ilang libro. Okay, bro. Last 2 minutes naman, so ano na natin, hali, 1 question and 1 answer. Okay, 1 minute question, 1 minute answer man. So, ano na last. Kay last ni pero duha, 1 minute man duha question. No. O yun ka ba binangga nga isuon nga si Pedro nga taga Yahweh kaduha? Kung di si Pedro ang unang papa, kinsa man? Ito ba? Kung ano kita sa iglesia, hingalan matay, hingalan sa kusa, hindi tama ganawa. Ang Biblia, makikisulti nga papa. Yes or no? Kinsa kayo unang papa? Di na ko na. Ay, bisa magpainti ka Yahweh, o yun ta. Pero ang Yahweh nga gihatag, kung tinuod pa, nga ang Yahweh makapapapa, ay wak, nalaray-laray na ng bersikulo. O Peter, Santo Papa, Pedro, pero ang may bisa ko sa kabuo. So ang Yahweh, hindi na nakapapapa rin. Apay 1 minute. Tilok ko na ko ni kay. Apa ko na kay ningon man ka ni sumpak man ka. Doon na ba kay standard reference? Nga dili siya first pope, yes or no? Wala na itong referensya ang Biblia. Yes. Mr. Moderator,
dito, nangutan ako sa referensya. Kay Biblia ang referensya man eh. Asa may mga referensya? Ang akong pangutan na asa man, doon na pa kay referensya. Niraingon, si San Pedro, diliw lang sa photo papa. Doon na pa kay referensya. Yes or no? Na ano Sige po? ka ba? Doon ako naganiha. Okay, sunod dito. Yes or no? Yes or no? Balik ang Christian, balik ka. Balik ka. The question is very clear, and this is okay. Worldwide. Stop the clock. The final question is: aduna ka ba'y standard reference to prove that Saint Peter is not Ipo? Yes or no? Yes or no? Yes or no? Okay, qualified. Prove and cite your reference, standard reference, proving that Saint Peter is not the first book. Oh, Wala akong tubag, iilan ako ng Bible standard reference. Tungkol kay ang buong reference, kakuha kasayuran. So ang Bible reference, ani asa ko ang gitalang libro ko kabuhat. Pati nun, Mr. Richard, may ISBN, may standard number siya. By the way, palihog sa tagaan atong chance to listen and present your document. Palihog, silence, proceed. Okay. Ingon ba siya? To me, is standard reference. Ingon din sa Babylon Mystery Religion, page 68. If we talk it close, look at better in the scriptures, it becomes apparent that he was not a pope. Sunod, sa pagkatugangan. May yang ibutang diri nga ISBN, standard number. Ano pinapasa? Okay. For purposes of evidence, the other party has the right to examine the documents. And please submit the document. Okay, listen. Listen. The purpose of the debate is to implement John chapter 8 verse 32. The truth will set us free. In order to prevail the truth, we have to open the light. Matthew chapter 5 verse 13 to 16. Open the light. Open the book. Open the book. And any book you can examine. This is the book. Okay. Ang atong tema ng ingon sumala sa Biblia o referensya. Wa kina inagyad na standard. Referensya, reference ito. Mao na atong kuan. Wa na ngayon. Wa na butang ini ang standard kaya mga edisyon. Okay. Reference ito. Kaya ingon ang references. Wa na ipatibay o sa reference. Okay, thank you so much. Thank you. Ato na na interpretation. Wa ko'y pagsalita. Wa karon pa ko ng tingog. No? Okay. Okay. Wrong. The moderator would like to clarify what the main proposition is. Palihog silence. Palihog silence. Pamatugan. Silence. Do na pa tayo down. Time now. Okay. Silence, please. It is now the time. Okay, tagaan na ito sila time to examine sa reference. It's up to them to... Si Ralph Edward Woodrow, isa moderator? Si Ralph Edward Woodrow, usang kaputistante.